ang kasalukuyang caretaker ng Pilipinas. Dahil yung isang puro biyahe, ang caretaker ngayon ng Pilipinas, Vice President Inday Sara Duterte. Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila tinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na tawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. At para lubos tayong maliwanagan, dahil sa unang bahagi, hindi natin narinig yung boses ni VP Sara, ulitin natin ang video mga kapatid. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila tinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na tawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. Maraming salamat, aming mahal na Vice Presidente
Excited na ba kayo para bukas? Patunugin ang ating mga pito! Yan na ba yung pinakamalakas natin? Kailangan ko ng assistance doon po sa gitna, marshals. Okay. Sa pagkakataon ito mga kababayan, nasa pang-anim na po tayo ng araw, gabi, nandito tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. Isa sa pinaka-highlights every night ay ang ating candle lighting. Ilabas na po natin ang ating mga ilaw sa pagkakataong ito. Lahat ng mga ilaw, kung wala po kayong flashlights, meron po mga cellphones bilang ating pagkakaisa. Simbolo ng liwanag, simbolo ng pag-asa sa bansang Pilipinas. Itaas po natin ang ating mga ilaw sa pagkakataong ito, mga kababayan. Yung mga kababayan natin na nandyan po sa ilalim ng punong kahoy, mga kapatid, maaari po tayo pumunta dito po sa gitna. Marami po tayong bakante. Ang laban na ito, laban kasama ang bayan. Hindi natin to magagawa at hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin kasama ang ating dakilang Ama. Amen? Ang labang ito mga kababayan ay hindi pang personal na laban. Hindi ito laban ng reliyon. Hindi ito laban ng kung anumang pananampalataya. Ito ay laban ng buong bansang Pilipinas. Sapagkat alam natin sa ating mga puso, uhaw na po tayo sa tunay na pagbabago. Idudulog po natin ito sa ating dakilang makapangyarihan, ang ating Ama na nasa langit, sa pamamagitan ng taimtim na dalangin. At habang itataas natin ang ating mga ilaw, huwag po natin ibaba, mga kababayan. Tanda, kahit na tayo pagod na pagod, we may be battered and bruised in this battle, but we know we are in the winning side. Habang marinig natin ang awit na ito, sa muling damhin natin ang malakas na presensya ng Ama. Mangusap tayo sa Kanya. Hingin natin mga kababayan, ano yung gusto natin sa bansang Pilipinas. Ialay po natin ang ating mga papuri at ang ating pagsamba. Nakataas po ang ating ilaw. Huwag po kayong mapagod sa pagtaas ng ilaw na yan. Simbolo ng ating pagkakaisa, ng ating pag-ibig at pag-asa sa ating bansang Pilipinas.